Hindi pinantinan ng mga Marines ang paghahabol at pag-atake kila Luffy. Hindi din naman nagpatinag ang apo ng kapitan, at nagawa pang ibalik ang ibinatong cannonball sa Navy ship nila. Nagkubli ang mga bagitong pirata sa makapal na fog, at naglaho. Wala silang maaninag dahil sa makapal na fog. Hindi din gumana ang tracing device ni Nami. Pero, hindi ang matalas na pang-amoy ni Luffy pagdating sa pagkain. Kaya, nagsilbing navigator ang ilong ni Luffy. At sa gitna ng malawak na karagatan ng East Blue Sea, natagpuan nila ang engrande at world-class na floating art restaurant, ang Borati. Daungan ng mga sosyal, ordinaryong manlalayag, at maging ng mga pirata. Pag-aari ito ng overall head chef na si Zeph, at kilala din sa tawag na Red Leg. Yun nga lang, fully booked na, at sa next 3 weeks pa ang next reservation. Buti na lang, nakuha sa lagay ang Shokoi na receptionist. Katuwang ni Chef Zeph sa pangangalaga ng floating resto, si Sanji. Mahusay at masarap din siyang magluto, kagaya ng kanyang mentor chef. Bukod pa doon, kilala din siya sa bansag na Black Leg, dahil sa husay nito sa pakikipaglaban gamit lamang ang mga paa, o ang Black Leg style. Combination attack ng pinagsama-samang Brasilia Capoeira, French Sauveté, at Korean Taekwondo. Siya ang pansamantalang inassign na waiter noong gabing iyon kila Luffy, sa utos na din ng head chef. In-order nilang lahat ang pinakamasasarap na pagkain at inumin. Yun nga lang, wala silang pangbayad. Kaya, diretso si Luffy sa kusina para maghugas ng sanda-makmak na hugasin. Inabot na ng gabi, hindi pa din matapos-tapos ang mga hugasin ni Luffy. Naabutan niya doon si Sanji, at sila ay nagkakwentuhan. Pangarap ni Sanji na mahanap ang All Blue Sea, karagatan kung saan naroon ang mga pambihirang laman-dagat na magagamit niya, para maging pinakamagaling na chef sa buong mundo. Ang karagatang nag-uugnay sa East Blue, West Blue, North Blue, at South Blue Sea. Ang pangarap na nag-ugnay sa kanila ni Chef Zeph, may 9 na taon na ang nakalipas, sa may East Blue Sea. Sa kalagitnaan ng madilim at malakas na bagyo, sinalakay nila Zeph, na noon ay kapitan pa ng mga Fox Pirates, ang passenger ship orbit ng trainee pa lang noon sa pagluluto, ang batang Sanji. Nilamon ng malakas na alon ang kanilang barko at sinimot ang mga sakay nito. Silang dalawa lamang ang tanging nakaligtas at na-stranded sa matarik na batuhan. 2 sako lang din ang kanilang nasagi. Tinigay ni Zeph ang maliit na sako sa batang Sanji, na naglalaman ng mga pagkain at delata. Samantalang sa kanya naman ang mas malaki. Naghiwalay sila sa magkabilang dulo, para maghintay ng rescue. Inabutan na sila ng mga gabi, mga araw, at mga buwan, pero wala pa ding barko ang nakakita at dumating para i-rescue sila. Unti-unti na ding nauubos ang pagkain na kanilang pinaghatian. Hanggang sa tuluyan nang maubos ang pagkain ng batang Sanji. Nang hihina na siya sa init, pagod, at gutom. Naisip niyang balikan ng matandang kapitan, para kunin ang mas malaking parte nito ng pagkain. Laking gulat niya, nang hindi man lang nagalaw ang sakong parte ng kapitan. Nang kanya itong buksan, laman lamang nito ay mga brass, ginto, at alahas. Nang kanyang hanapin, nakita niya ang putol na binti ng kapitan. Kinain pala niya ito para makasurvive, at ang kabuuan ng pagkain, ay binigay niya sa batang Sanji. Sa kadahilanang, pareho silang may ambisyong makita at marating ang All Blue, na maaring nasa destinasyon din ng Grand Line. Pangarap na pwedeng matupad ng batang Sanji, kapalit man ang kanyang buhay. Katangian na tumatak kay Sanji para maging mabuti at matulungin na tao. Kalidad na bagay na maging miyembro sa pirate cruise ni Luffy sa paghahanap ng One Piece. Samantala, habang nag-enjoy naman sa labas ang mga kagrupo ni Luffy, nilapitan sila ni Draco Lemmy Hawk, ang The Hawkeyes. Isa ring siyang kilabot na pirata at ang may hawak ng titulong World's Strongest Swordsman gamit ang kanyang Koki Toyoru Sword. Ang isa sa mga 12 Supreme Graded Swords. Dati siyang Marine Hunter at ngayon ay lihim ng kaalyado ni Vice Admiral Garp sa pagtugis sa mga pirata, at paghunting kay Monkey D. Luffy. Nakilala siya ni Zoro na matagal na siyang hinahanap, para makuha ang titulo ng pagiging World Greatest Swordman. Kaya, hinamon niya ito sa isang duelo. Imbis na matuon ang atensyon ni Mihawk sa paghahanap kay Luffy, mas pinaunlakan niya ang hamon ng ambisyosong pirate hunter.
Kahit na anong tigil ni Nami kay Zoro, nakalimutan na ang kanyang ambisyon, naghanda pa din ito sa kanilang duelo. Maging si Luffy, ay wala ding nagawa kundi suportahan na lang ang kaibigan sa kanyang minimiting pangarap, at pangako. Kinaumagahan, nagkaharap na si Mihawk at sina Zoro. Isa lamang napakaliit na necklace knife ang inihanda ni Hawkeye, laban sa matatalas na katana swords ng Pirate Hunter. Ganun pa man, wala pa din itong panama sa matulis na kutsilyo ng title holder. Simplihan lamang siyang pinatalsik at pinatumba nito. Walang ka-effort na iniwasan niya ang mga atake ni Zoro. Sa kanyang husay at galing, hindi man lamang siyang magawang dapisan ng mga sanatang katanas. Labis na ang frustrations ni Zoro. At sa kanyang muling pag-atake, tinusok lamang siya ng matalas at maliit na kutsilyo ni Mihawk. At para hindi naman siya masyadong mapahiya, inilabas ni Mihawk ang kanyang Yoro Sword, laban sa mga dalawang Black Katanas at Wado Ichimonji Swords ni Zoro. At sa final round ng kanilang duelo, binuhos na ni Zoro ang kanyang galing at abilidad sa mga Katana Swords. Pero sa huli, ay pinutol lamang ito ng matalim na Kokuto Yoro Sword ni Mihawk, maliban sa Wado Ichimonji. Nabigong kunin ni Zoro ang titulo kay Mihawk. Kaya, pinaubaya niya kay Mihawk ang katapusan ng kanyang buhay. Iniwan ni Mihawk ang ambisyosong Zoro, na may malaking hiwa at duguan. Pero, mas higit na naramdaman ni Zoro ang sobrang sakit ng kanyang kabiguan. Matapos noon, siya ay nawalan na ng malay. Pinala nila si Zoro sa kanilang Going Merry Ship. At taglian din naman bumalik si Luffy sa Barity para makahanap ng doktor. Pero, walang available na doktor doon. Kaya, sina Chef Zef at Sanji na lamang ang tumulong sa kanila. Gamit ang mga kitchen knives, yellowtail stingfish, at kaalaman ni Chef Zef sa paggagamot, napatigil nila ang pagdurugo ng hiwa ni Zoro. Ang kailangan niya ay magpahinga at magkaroon ng makakasamang magbabalik ng kanyang alaala, at kalakasan. Samantala, binisita ni Kurubi si Buggy para sa imbitasyon ni Arlong, ang malupit na shark fishman at kapitan ng mga fishman pirates. Hinahanap niya din ang mapa ng Grand Line. At magagamit niya si Buggy sa paghahanap noon. Kaya, bumisita sila sa Barity para hanapin sina Luffy. Humarap sa kanila si Chef Zef. Kailangan lumantad si Luffy, kung hindi, gagawin niyang pulutan ang mga tao doon. Nagpakita din naman sina Luffy. Nagtaka siya kung paano nalaman ni Arlong kung nasaan sila. Inilabas ni Chuo ang pugot na ulo ni Buggy. Mayroon palang nakakubling kanang tenga nito sa straw hat ni Luffy. At narinig niya ang lahat ng nangyayari at maging ang kinaroroonan nila. Ayaw ni Luffy ibigay ang mapa sa Fisherman Captain, kaya sila ay nagtuos. Unang binanata ni Kurubi si Chef Zef na kinagalit naman ni Sanji. Nagsalpukan ang malansang isda versus Cook Black Leg Fighter. Hinaharap naman ni Luffy si Arlong pero ito ay may kalakasan. Hindi siya nasasaktan sa mga pistol punch ng batang pirata. Pinagpatuloy nila ang laban sa labas ng Barity. Higit na mas malakas talaga ang Shark Pirate at Madaya, laban sa katawan ng Rubber Boy. Sa aktong lalapain na siya ni Arlong, biglang nagpakita si Nami, bit-bit ang mapa. Matagal na pala siyang kaalyado at miyembro ng Arlong Pirates. At traidor na miyembro ng pirate crew ni Luffy. At ngayon na nasa kanila na ang mapa, wala nang dahilan pa para tapusin ni Arlong ang buhay ng Devil Fruit Eater. Inihulog na lamang niya ito sa dagat at malayang umalis. Agad naman siyang sinagip ni Sanji. Napuno ng kalungkutan ang kakulitan ni Luffy. Hindi niya akalain na magtatraidor sa kanya si Nami. Ngayon, nawalan na siya ng kaibigan, ng mapa, at ang kanyang swordman ay nakahimlay pa din. Kailangan niya si Zoro, lalo na sa mga pagkakataong iyon. At biglang, nagsalita ang nagkamalay ng Pirate Hunter. Kasabay din noon, ang pangakong hinding-hindi niya iiwan ang kaibigang pirata. Muling nagbalik sa paglalayag ang magkakaibigan, pero hindi muna sa paghahanap ng One Piece. Kung hindi, ang paghahanap sa nagtraidor na kaibigan. At makakasama pa nila si Sanji, ang Cook Black Leg Fighter sa kanilang adventure. Nagpaalam naman siya sa kanyang mentor, at savior, Chef Zef. Pero, paano nga ba nila mahahanap si Nami? Hello, boys!